balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po. At kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. At kasama po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3. I-welcome natin ang ating medical doctor, si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po sa inyo. Hi, good evening sa iyo, Chess, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin na taga-subaybay. Magandang gabi rin po. Ngayon, ang importanteng tanungin doon sa ating mga viewers, listeners, at saka yung mga followers natin online, kayo po ba ay nangangati-ngati? Di ba? Kasi ngayon po, mainit ang panahon. Minsan kapag malamig naman ang panahon, ganyan din ang nagiging senaryo. Pero sino po sa inyo yung nangangati, lalong-lalo na partikular sa inyong balat? Kasi yan ang ating tutukuyin at pag-uusapan ngayong gabi sa ating discussion. By the way, kung meron po kayong mga katanungan, Doc, meron tayong text hotline para doon sa mga nangangati ngayong gabi, Doc. Mga nakikinig po, kung kinakati na po kayo, ang itong text lang kayo sa 0918-8888-693. At hayaan nyo kakamuti natin. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, yung mga nangangating tenga na dahil gusto nang mapakinggan ano ba yung mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng kati-kati. Minsan, Dok, narinig mo lang na yan yung topic. Parang, alam mo yun, parang, teka, parang nangangati na ako Yan ba ay minsan psychological, Dok? Psychological. Isipin mo yun sa isang restaurant na magpakita ka ng kamot. Yung kaharap mong table, kakamot din. Oo. Pero Dok, may pangangate na hindi psychological kasi makikita mo talaga na may pache-pache, namumula, talagang nangangati yun, Dok. That is true, no? At may joke nga na noong araw pa ito, sinasabing kapag ito ay pangmayaman, allergy. Pero kapag halimbawang ito ay pang sosyal, galis aso. And that is what we're going to discuss. Para may idea po kayo, ano ang dahilan? Kaya ano ang magagawa ninyo? Makukuha ba ng pahid-pahid lang? Sige, meron tayong ibabahagi, Doc, ng mga visual aids para dun sa mga nakatutok sa atin sa internet, yung mga nakakapanood ng ating episode or yung mga nasa television, sa ating news channel sa television or sa cable television. Pero i-describe din natin para dun naman sa mga nakatutok lamang sa atin by audio or radio, Doc. Sige, tingnan natin itong picture number 1. Nakasulat dito, what is urticaria? Paano mo masasabi na ito'y urtangano? Well, when you say allergy kasi, it is a response to an allergenic substance. Sa mga doktor, meron kami tinatawag na antigen-antibody reaction. Kung saan nagre-react ka sa isang bagay na kinain mo, ininom mo, o na-expose ka. So, halimbawa, biglaan, hindi ka naman palakain talaga ng seashell na ito at kinain mo at kinabukasan, ikaw ay nagpantal-pantal at nangati, and that is an allergic reaction. Pero kung mga paulit-ulit na ito at kahit na hindi ka naman na-expose doon sa bagay na nakaka-allergy sa'yo, well, malamang ito yung tinatawag na urticaria. At makikita ninyo dito sa picture na ito, pwedeng nagsimula lang ito as reaction to certain food or drink or medicine. Pero alam mo, may mga kakilala ako, Chese, na for no reason at all, normal siya nung matulog. Paggising niya, parang na siyang may mapa sa mukha. Sa kanan niya, Australia. Sa kaliwa, Russia. Ganun ang itsura. Okay, so hindi posibleng sa nakain niya yun or meron siyang naipahid sa mukha niya or posibleng nag-react overnight, Doc? That is true. Nagre-react yung body for no reason at all overnight. Sabi ng iba dahil sa weather. Pwede. Halimbawa, nung panahon ng taglamig, recently, di ba, yung Enero, Pebrero, pwede rin naman dahil sa tag-init, pwedeng ma-trigger ito. And that is what urticaria is. It is now your body
reacting uncontrollably and by its own sabi nga, by its own accord. Sa sarili lang niya, bibigyan ka niya ng pantal pagising mo sa umaga. Naku naman. Pero Doc, baka nga isipin ng normal na pasyente